So, ano po ba yung image of God at, ano po yung main goal ng Christian life? So, pag-usapan po natin 'yan dito sa extra devotion natin, not extra devotion, extra video para mas malalim na talakayan dito po sa ating mga devotions. Usually po kasi sa mga devotions natin, dahil 15 minutes siya, meron akong mga gustong emphasize na, ah, because of time constraint, hindi natin na-emphasize. Kasi 15 minutes lang yung devotion natin. Ayoko din namang habaan, no? So, gumagawa na lang ako ng extra video para sa para sa mga gusto pa ng mas malalim na discussion patungkol dito sa mga topics natin. So, dito po sa tinatalakay natin recently, no? Una, God's existence, foundation of everything. Ang Diyos po ang pundasyon ng lahat. Pangalawa po, God's essence, love within Trinity. Pangatlo po, God's character, loving and relational God. Pang-apat po, God's creativity, image of God. So ito po yung tinatalakay natin yung ano ba yung image ng Diyos. Now, bakit God's creativity? Unahin muna natin yung creativity. Now, sa Genesis 1 po kasi, makikita natin na ang Diyos, laging sinasabi doon sa Bible na lagi lumilikha siya. Tuloy-tuloy yung paglikha niya, no? So, yung first week ng kasaysayan ng sangkatauhan o ng universe, ano po yon? Week of creation. So, God creates this, those, and that. So, yung Diyos natin, mabilis nating i-conclude based on Genesis 1 that God is a creative God. Ang Diyos ay malikhain, creative. Nung nilikha niya yung tao according to His own image, natural lang, kumbaga kung i-interpret mo yung Bible, yung immediate context nun, yung pinaka makikita mo agad, ibig sabihin yung tao creative din. Bakit? Creative yung creator. So yung creator natin na creative, nilikha yung tao according to His image, according to His likeness, natural lang na yung tao creative din. Kaya po tayong mga tao, mga creative. So yan po ay isang aspeto ng image of God in us. So dito po sa discussion po natin o sa devotion natin na ito, nagbigay po ako ng ilang mga halimbawa patungkol sa image of God. Bukod sa God is creative at yung creativity na yun isinalin din sa atin or kumbaga shinare sa atin ng Diyos, meron din tayong capacity to think morally and reasonably. Meron tayong sa kaibuturan ng puso natin, meron tayong ethics. Ano yung ethics? Ito yung alam natin yung what is moral and what is immoral. Ano yung tama, ano yung mali. Reason, reasonably, reason, logic, gumagamit tayo ng mathematics, gumagamit tayo ng logical thinking, gumagamit tayo ng reasoning. Pangalawa po, we have the capacity to love, adore, and take dominion. May kakayahan tayong umibig, adoration, yung appreciation. Again, sabi ko nga, ako pag tumitingin ako ng arts or painting, iba yung sense of appreciation ko eh. Pero wala kang makikita na unggoy na titingin sa painting tapos manghang-mangha. Parang, merong matinding appreciation. Tayo iba yung appreciation natin ng arts, music. Pero yung mga hayop po kasi instinctive lang. Instinct. Yun po yung nature nila. So, we have the capacity to love, adore, and take dominion. So, actually, madali lang naman malaman kung ano yung image ng Diyos sa atin eh. Dahil yung mga hayop, they were not created in the image of God. So, gawin mo lang, ano yung meron yung tao na wala yung mga hayop na masasabi natin na parte ng image ng Diyos na ibinigay sa atin. So, halimbawa yung language. Yung language, yung mga hayop nagko-communicate sila. Meron silang communication. So, in a way, meron silang language. Pero wala silang language na katulad ng sa atin. Tayo kasi, apex eh. Ibig sabihin, nasa pinakamataas na uri ng creation eh. So, we can compose music, songs. Iba yung pagkakagamit natin ng language. Kaya nating gumawa ng mga tula. Yung mga hayop, they can't do that. No? They can just communicate according to their nature. Pero tayo, we can make culture eh. We can make movies, we can make novels, we can make, comics, we can make a lot of things with language.
At parte po yan ng image ng Diyos na ibinigay sa atin. So, take dominion. And number 3 po, capacity to build families. Malalaman mo po yung intention at plano ng Diyos from the very beginning sa pamamagitan ng ano yung klase na pagkakalikha niya kay Eva at Adan. Isipin niyo po yung Diyos hindi lumikha ng dalawang lalaki, no, para magtrabaho doon sa hardin. At wala silang ginawa kundi magtanim, no? Hindi ganoon eh. Nilikha ng Diyos si Adan at Eva perfect to make families, to form families para magkaanak sila. So, we have the capacity to build families and along with that cultures, civilizations, and nations. So, dito pa lang makikita na natin na binigyan tayo ng Diyos ng creativity, pagiging malikhain, para gamitin yung language natin para gumawa ng mga kanta at mga tula, i-develop yung language natin para magsulat ng mga libro later on, eventually. At binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na yung image ng Diyos mag-multiply dito sa mundo. Kasi nilikha niya, lalaki at babae, created in the image of God. Tapos pwede silang manganak, dumami. So meaning to say, from the very beginning, ang plano ng Diyos, yung image niya, punuin yung mundo. So kapag yan, nagets natin, magigets na natin yung buong Bible. Kasi ito yung Genesis 1 yung nagsaset ng foundation. Ano yung trajectory, ano yung direction ng buong Biblia. So pag naunawaan natin, ganun pala yung plano ng Diyos to fill the whole world with His image. At yan po yung nire-restore ni Jesus. So, i-summarize po natin. Dito po sa tinatalakay natin na to, no, yung image ng Diyos. Bagamat ang ganda ng intention ng Diyos, isinalin niya, shinare niya yung image niya sa tao. Ang ganda ng intention niya, punuin yung buong mundo ng kanyang imahe, punuin yung buong mundo ng makadiyos na mga bansa, ng mga kultura at mga pamilya at mga tribo, makadiyos na nagko-compose ng mga awitin, no, patungkol sa Diyos, patungkol sa nilikha ng Diyos, patungkol sa pamilya. Dapat lahat ng movies na create nila godly eh. Dapat lahat ng mga ibibuild ng tao makadiyos eh. Ang problema po ganito, nagkasala po yung first parents natin, sila Eva at Adan. Kaya po yung image ng Diyos sa atin broken. So imbes na ang ganda-ganda ng plano ng Diyos, sinira natin yung pamilya, sinira natin yung marriage, sinira natin yung parenting, sinira natin yung movie industry, no? Sinira natin yung agriculture, pati planeta natin gusto nating sirain, no? Sinira natin yung mga kalikasan, ilog, musical instruments. Pwede sanang ma-develop ng makadiyos. Yung music ginawa natin na minsan yung mga kanta puro, bastos yung lyrics. Puro kalokohan, no? So, yung image ng Diyos sa atin, broken. Now, sabi ng Diyos, okay, hindi pwedeng ganyan, no? Kailangan ma-restore yung image ng Diyos sa tao. So, paano niya po, ano po yung plano ng Diyos? Sinugo niya si Kristo. At sinasabi po ng banal na kasulatan, Colossians chapter 1 verse 15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. So si Jesus Christ, He is the Son, He is the image of the invisible God. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Hebrews chapter 1 verse 3, sabi po rito, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Si Jesus Christ po yung exact representation of God. So, tayo mga tao, confused na tayo, hindi na natin alam kung ano yung image talaga ng Diyos sa tao. Broken eh. Sinira natin eh. Pero dahil sa Panginoong Jesucristo, natuklasan natin ano yung image of God. Ano yung itsura ng isang tao na walang kasalanan. Ano yung perfect image of God na nasa isang tao. Kaya yung Diyos nagkatawang tao bearing the exact image of God. So, tayo po, dapat lahat tayo katulad ni Jesus. No? Tandaan nyo, from the very beginning, plano na ng Diyos yon na lahat ng tao katulad ni Jesus. Kaso nung sinira natin yung image of God, wala na tayong idea. Meron tayong idea pero hindi natin, confused na tayo kung ano talaga yung tunay na image of God eh. Kaya si Jesus, sinugo ng Diyos, He is the exact image of God. Now, anong plano ng Diyos?
lahat ng mga mananampalataya ni Kristo, followers ni Jesus, magkaroon muli ng image of God through Jesus Christ. Kaya si Jesus po yung magre-restore, mag-aayos ng image of God sa atin. Yes, the image of God in us is broken, but Jesus came to restore that image. Kaya po sabi sa Galatians chapter 4 verse 19, si Apostol Pablo naiintindihan talaga to eh. Alam niya yung theology ng Genesis hanggang Revelation eh. Alam niya yung broken image eh. So, sa principle niya ng ministry, ng paglilingkod sa Diyos, sabi niya sa mga taga-Galatia, my dear children, kasi dinidisciple niya yung mga taga-Galatians eh, mga mananampalataya sa Galatia. Sabi niya, for whom I am again in the pains of childbirth. Para na naman ako nanganganak. Pinapanganak ko kayo sa paghihirap ko, sa paglilingkod sa inyo kasi ang titigas ng ulo ng mga taga-Galatia eh. Bumabalik sa dati nilang, lifestyle. So sabi niya, my dear children, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. Hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ma-form kayo, maiporma kayo ng katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Why? Because Jesus Christ is the image of God and God's plan is to restore your image. Nung nilikha tayo sa Genesis chapter 1, we were created in the image of God and that is what God wants to restore. Kaya po yung kabuuan ng plano ng Diyos sa atin, and this is the goal of the Christian life, Romans 8 verse 29. Sabi rito, for those God foreknew, He also predestined. Ito yung dahilan kung ba't niligtas ka ng Diyos. To be conformed. Para isaayos ka muli. Isaayos tayo. I-repair tayo. I-repair yung image ng Diyos sa atin. To be conformed to the image of His Son. Kaya po, ang goal, the main goal of the Christian life is to become Christ-like. Maging katulad ni Kristo. Tanda mo, ikaw ay Kristiyano, ang goal ng Kristiyanong pamumuhay ay maging katulad ni Kristo. You have to make sure that every day you are becoming more and more like Jesus. Kapag ikaw ay nababago araw-araw at nagiging katulad ka ng ating Panginoon Jesucristo, ibig sabihin, you're aligned with God's plan. Pero pag araw-araw, sumasalbahe ka ng sumasalbahe, salungat ka sa plano ng Diyos. Kaya dapat pag hinaharap mo yung asawa mo, mga anak mo, mga katrabaho mo, lagi kang pabuti ng pabuti sa kanila. Bakit? Yun ang plano ng Diyos eh. Lagi kang pabait ng pabait ng pabait. Bakit? Yun ang plano ng Diyos eh. Nagiging Kristo ka sa mga tao sa paligid mo. That is the plan of God. That's the goal of the Christian life. So I hope meron po tayong natutunan dito sa pinag-aaralan natin. At samahan niyo po ako araw-araw dito sa mga devotions natin. Sama-sama po tayong lumago sa pagkakilala sa Diyos at lumago sa ating Kristiyanong pamumuhay. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.